Good news para sa mga taga Cebu. Magandang balita to para sa ating mga kapwa Bisaya. Gwin Garcia. Hahay! Ito sa ano to siya, DZMM Teleradio. Cebu Governor Gwin Garcia found guilty of indirect contempt. Yun ang sabi ngayon. Sabagay, 4 hours ago ito na guilty si Gwin Garcia. Ito'y matigas na ulo kasi na ayaw bumaba sa pwesto niya nung ano na may order na yung ombudsman na bumaba ka na, suspindido ka, kaya lang nagmamatigas ulo. Ayun na ngayon. Found guilty siya. Pakinggan natin yung balita. Meron po nagmamadaling balitang hatid sa atin ngayon, si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Ano yan? Ano yan? Ayos ah. Pinatawag na guilty ng indirect contempt ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Pasab ng tayo ng order na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires. Guilty ng indirect contempt si Garcia dahil hindi nito sinunod ang preventive suspension order na inilabas ng Ombudsman laban sa kanya noong April 2025. Ang order noong May 19, 2025. Pinagpaliwanag naman si Garcia kung bakit hindi siya dapat i-cite for indirect contempt. Pero mahina, ayon sa Ombudsman, ang paliwanag ng opisyal na nakakuha sa temporary restraining order mula sa Court of Appeal kaya hindi siya aalis sa pwesto. Sabi ng Ombudsman, dahil sa pagbabasikan si Garcia na apektuhan ng kanilang investigasyon, pinalaan din ng Ombudsman ng mga abogado na tumutulong kay Garcia na alalahanin ang sinumpaan tungkulin dahil guilty sa indirect contempt. Pinagbumulta si Garcia. Sandali lang yung multa. Hindi naman masyadong malaki yung multa. Mamaya, yan ko yung multa kung magkano. So ito kasi, gobyerno na yung nag-utos sa'yo eh. Ombudsman, gobyerno yan. So, dapat sumunod ka. Problema lang talaga sa mga ganitong mga kilala na mga individual na mga tao. Pag kilala ka, magmatigasan ka sa batas. Pero, pagka ordinaryong tao, agad-agad yan pusas. Yan lang yung diferensya dyan sa mga ordinaryong tao at sa kilalang tao. Ito si Garcia, porket may abogado, sige, ang ano na mga abogado, sige, wag kang bababa, kami bahala dyan, abogado mo kami dyan, nasa likod mo kami. Ngayon, hindi na talaga matiis ng, ng ombudsman, pinaano na talaga siya, pinababa na siya at kailangan niyang magmulta nito. Kung alam nyo magkano, maliit lang naman para sa mga ganitong klaseng tao na magbabayad ng multa. Ay, tigas kasi ng ulo eh. Ito yung multa. Ng 30,000 pesos. Di ba? At yan, ang balitang kumpirmado. 30,000 pesos lang? Ano ba naman yung 30,000 ni Garcia? Sus, Diyos ko po. Ano ba naman yan? Siguro, barya-barya lang yan. Yan yung 30,000. Kaya, isa rin to na di siya bumaba kaagad sa kanyang pwesto. Kaya ayaw sumunod sa utos ng ombudsman na kailangan, suspindido ka, kailangan bumaba ka na dyan. Kaya naman pala, maliit pala ang multa nito. Kung laki ang multa nito, kasi gawa na parang obstruction na rin to sa batas dahil hindi siya bumaba agad. At ito pa yung kanyang transition na gagawin ni Gobernador Pambari 4 na na apektado nito dahil din sa kanyang protesta sa sa eleksyon. At ito yung mangyari sa kanya ngayon, gaba na. Akala siguro niya yung ombudsman ay kaya-kaya niyang paglaruan. At ito na, gumalaw ulit si Martires. Ayaw mong bumaba, sige. Pati mga abogado, idadamay ko yan. Pwede damay mga abogado niya dyan. Kasi sino bang sinundo ni Gwin Garcia? Although abogada siya, kaya lang mayroon pa rin siyang abogado na kanyang mga susundin niya. Kasi yung mga abogado, iba pa rin yan ang trabaho nila. Yan, mag-research kuno sa mga batas. Pero sa katotohanan, hindi naman lang ma-research kasi gawa nga ng kanya-kanya silang opinion dyan sa mga itong impeachment lang. Halimbawa, ang daming mga abogado dyan na may mga abogadong ganito, may mga abogadong ganyan, na hindi pwede yan. Mayroon na mga abogado na pwede yan, matatawid yan ng 20th Congress. Ito nangyari ngayon kay Garcia. Sa mga abogado niya, isasali na rin to sa ombudsman. Kung ganun katigas ang utos kay Garcia na wag kang bababa sa pwesto, ay nako, talo na nga eh. Ayaw pang bumaba. Tapusin nga natin kung ano pang karugto nito. Ng 30,000 pesos. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ay, yun na pala. Sigurado na daw yung balita na yun. Sigurado naman talaga.
Kasi ito yung balita nung nakaraan pa tong 4 hours ago nga. So confirm na si Garcia found guilty of indirect contempt. Ayan. Hahay. Pustahan na. O dagdagan pa natin itong balita. Sa kanya pa rin ito, ABS-CBN pa rin ito kasi sa ENC ito para medyo mahaba-haba to. Unlike sa isa, medyo maiksi. Ito mahaba-haba to. Ito. Now, the Office of the Ombudsman has found outgoing Cebu Governor Gwen Garcia guilty of indirect contempt for defying its suspension order. Let's get more details on that from our correspondent, Job Manahan. Job, what more can you tell us? Grabe ka islang, no? Cebu Governor Gwen Garcia is guilty of indirect contempt for continuing to hold her government position despite a preventive suspension order. The Ombudsman has said an indirect contempt refers to the supposed violation of court orders but not directly. Yung reporter niya ang reporter naman niya mukhang may binabae. Kasi yung babae namang nasa studio, grabing slang, parang British ang dating Chalas. Hindi ko na maintindihan tuloy yung pronounce niya eh. Pakinggan pa natin to. In the courtroom's presence, in a document dated June 10, the Office of the Ombudsman ordered Garcia to pay a 30,000 fine. Garcia supposedly received a preventive suspension order on April 29, but despite this, she has willfully and openly refused to step down from her position as governor. The Ombudsman also issued a show cause order against the official on May 19 regarding the matter, to which she supposedly said there was no legal basis to cite her for indirect contempt. This after the Special 17th Division of the Court of Appeals issued a temporary restraining order on the suspension on May 15, after Garcia's lawyers filed the petition for certiorari and prohibition on the Ombudsman's preventive suspension order. But the Ombudsman said the order was immediately executory, citing a Supreme Court's decision. It bears emphasis, according to the Ombudsman, it bears emphasis that the TRO enjoining the implementation of the preventive suspension order was issued only on May 15. Therefore, during the intervening period between April 29 and May 14, Garcia supposedly had no legal authority to discharge the functions of governor. Garcia and her lawyers, according to the constitutional body, does not have any authority to assess the validity of the order they issued. Aside from this, the Ombudsman said Garcia was quoted by several media outlets regarding her plans to defy the order, which the Ombudsman described as an act of defiance. Mimi, an indirect contempt is punishable under Section 3, Rule 71 of the Rules of Court, which in the case of Garcia falls under the disobedience or resistance to a lawful writ, process, order, or judgment of a court. This includes any proper conduct, directly or indirectly, that intends to impede, obstruct, or even downplay the administration of justice, according to the Ombudsman. The preventive suspension order stems from the Cebu governor's issuance of a permit to a construction company despite the absence of an environmental compliance certificate. Garcia earlier explained that the issuance of the special permit in question was driven slowly by the urgent need to address the critical water shortage that had severely affected the entire franchise area of Metropolitan Cebu Water District, which includes Cebu City and 7 other local government units. Mimi. Thank you very much for that update. Yun nga. Ito yung nag-ugat, yung hindi siya kumuha ng permit sa DENR doon sa may quarry. Doon to sa may, sabi nga, na ito yung ugat na sa kanyang pagkasuspendido noong nakaraang buwan dahil hindi siya kumuha ng, wala siyang permit galing sa DENR na sa kanyang ginawang quarry. Na ang kanyang alibay ay para hindi daw yun quarry. Yung ilog na yon na sinasabi na nagkukwari ay ginawa lang daw doon, nilaliman lang ba? Yung ibig sabihin nun, nagkwari sila doon para laliman lang yung yung ilog na yon para daw doon sa pag-short ng tubig nung nakaraang mga taon. So
kailangan mo pa rin yun na na mayroon kang permit galing sa DENR. Required naman talaga yan eh. Kasi pag wala kang mga DENR dyan, kahit nga kahit nga magpatayo ka lang ng mga, lalo sa mga sa mga lugar na sa probinsya na yung protected area, pag wala ka rin mga dyan, na mga, halimbawa may mapagawa ka mga swimming pool, naalala nyo sa Bohol, na mayroon sa may Chocolate Hills, na wala rin silang mga permit galing sa DENR, na sinara ang kanilang resort. Lalo yun, malapit sa sa Chocolate Hills. At ang problema nun, hindi lang sa yung kalikasan, ang pa nun ay sa tourist destination pa yun, ang kanilang nilabag. Kasi labag talaga yun dahil ang na yun, yung burol na yun, nasira. At isa pa yung dahilan na sinara yung resort na yun. Ito yung ginawa ni Gwen Garcia. Ilog, nilaliman niya, kailangan mo pa rin kumuha ng sa DENR. So hindi siya kumuha kasi nga gobernadora siya. Ayun. Patay siya. Suspendido siya sa ombudsman. Wala naman 'to eh. Ang suspendido niya kasi natalo siya. Ano pa bang ilalaban niya dito? Ngayon, pwede na siyang sumunod sa ombudsman dahil wala na. Ano na ngayon? Anong pizza na ngayon? Pagka dia 30, wala na siya. Goodbye na sa tuluyan. Yun nga lang, may kaso. Kaya lang, 30 mil lang yung multa. Ang liit, no? Sabi ko, barya-barya lang to ni Garcia eh. Wala yan sa mga pera-pera na kuha nilang eleksyon. Mayroon yan eh. Ano ba yan? Posible naman. Alyansa pa. Ang narami-daming pira nun. Kaya nga di dumating sa mga lokal na mga ibang lokal yun dahil nandun sumabit yun sa ibang mga kandidato. So, Gwen Garcia, yan na. Gaba na. Yan kasi, bagsik mo kasi. Ayun, ang bagsik ni Martires, hindi talaga sa'yo. Hindi talaga pupwede sa'yo. Goodbye.